Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa publiko mag-ingat sa pagbili ng mga gamit at pakikipagtransaksyon online. Isang lalaki ang muntik na umunong mabiktima ng online scam matapos magbigay ng down payment para sa bibiling bagsak presyong cellphone. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sinong hindi maiengganyong bumili ng mamahaling brand new smartphone na kalahati ang presyo kung ikukumpara sa presyo nito sa mall? Kaya na makita ni Alvin, di niya tunay na pangalan ang naturang post sa online classified ads na OLX.ph. Agad siya nakipag-usap sa seller. Hiningan daw siya ng seller ng 9,500 pesos na down payment. Binibigay nila sa akin itong item ng 21,000. Ang regular price itong item to is like nasa 40,000. Dati na ako nag-transact din sa mga ganito. Credibility at yung pagtrato din nila sa akin. Siyempre siguro parang hinuhulog yung loob ko. They do follow up. They do like offers. They will meet you on your most convenient place. Pero nang naipadala na niya ang pera, hindi na raw sumagot sa text at tawag. Magmi-meet up kami dapat after they get the transaction slip. Okay. Pero I don't think that they will after that series of missed calls na wala talaga sumasagot, I don't think na magpapakita pa sila. Maswerteng nabawi ni Alvin ang pera matapos niyang maipa-void ito mula nang hindi na sumagot ang seller. Ayon sa Department of Trade and Industry, may tuturing na online classified ads ang OLX.ph. Yung po operates like a classified ad yun, no? So may disclaimer po yung site sa issue ng genuineness, accuracy, at saka yung identity. Mas doble po ang dapat pag-iingat natin. Tinitignan namin yung liability niya from the fraud aspect. No? Siya ba ay nagtotolerate ng commission of crime through the use of his site. Kaya hindi po siya Consumer Act. Maaaring violation na siya ng cybercrime. Sa isang pahayag, sinabi ng OLX, ikinalulungkot daw nila ang pangyayari. Patuloy raw nilang lilinisin ang kanilang platform mula sa mga scammers. Kapag daw may nagreklamo, pansamantala muna nilang tinatanggal ang accounts ng nag-post ng ad sa kanilang website habang iniimbestigahan ang pangyayari. Payo din ng OLX, iwasan ng mga money transfer at sa halip, personal na lang na makipagkita sa mga katransaksyon nila. Tiyakin lang daw gawin ito sa pampubliko at mataong lugar. Dagdag pa ng DTI para maiwasang maloko, pumunta sa isang secured site na may secured payment system. Tingnan ang kredibilidad ng online seller sa pamamagitan ng mga feedback. Pero mas mainam na makipagkita sa katransaksyon para siguradong matatanggap ang item na binili. Dapat kaliwaan. Kotse man siya, relo siya, camera, whatever it is. Bernadette Reyes, GMA News.